Tahimik at payapa ang baryo San Lorenzo. Isa itong maliit na pamayanang napapalibutan ng kabundukan at kakahuyan. Karaniwan na sa mga taga rito ang simpleng pamumuhay, pagtatanim ng palay, paghahayupan, at paminsan-minsan, pangangahoy sa gubat. Ngunit sa likod ng katahimikan, may itinatagong lihim ang lugar na unti-unting magbubunyag ng isang kwentong hindi karaniwan. Buwan ng Marso noon nang magsimula ang hindi maipaliwanag na mga pangyayari. Isang araw, ang anak ni Mang Simo na si Lito, bigla na lamang nangisay habang kumakain ng hapunan. Walang lagnat, walang sakit, pero tila ba may kung anong puwersang humihila sa kanya. Tumirik ang mga mata, nangingisay, at sumisigaw ng mga salitang hindi maintindihan. Pinatawag nila si Aling Belen, ang lokal na albularyo. Sa kanyang pagdating, agad siyang nagsindi ng insenso at nagsalang ng dasal habang hinihipo ang noo ni Lito. Matapos ang halos kalahating oras, tila nahimasmasan ang bata. Pero ang kinilabutan ang lahat sa sinabi ni Aling Belen, may masamang espiritu sa paligid, hindi ito basta sakit lang. Sa mga sumunod na araw, nagkasunod-sunod ang mga kakaibang pangyayari. Si Aling Cora, isang matandang babae sa kabilang dulo ng baryo, ay nakita raw na nakikipag-usap mag-isa sa ilalim ng puno ng balete. Kinabukasan, natagpo ang wala ng buhay at pumutok ang mga ugat sa kanyang leg, tila ba sinakal ng hindi nakikitang nilalang. May ilang baka at baboy na nawawala rin sa kulungan. Kalaunay natagpo ang patay sa gubat, tila kinain, pero hindi ng normal na hayop. Ang laman loob lang ang nawala at may kakaibang amoy ang paligid, malansa at masangsang. Habang patuloy ang kababalaghan, napansin ng mga matatanda na may pattern ang mga insidente. Lahat ng biktima ay may kasaysayang nagkaroon ng alitan o nakaalitan ng isang tiyak na grupo sa baryo, ang mga pinaghihinalaang mangkukulam. Matagal nang usap-usapan na may grupo ng mga mangkukulam sa San Lorenzo, subalit walang makapagpatunay. Sila ang tipo ng mga taong tahimik, hindi palaimik, at tila laging may tinatagong sikreto. Isa na rito si Tandang Eba, isang matandang babae na bihira kung lumabas, at kung lumalabas man, laging may suot na itim at may kalmot sa braso. Isang gabi, may batang sumigaw sa gitna ng dilim. Nakita raw niya ang isang itim na nilalang na may pulang mata at mahahabang kuko, nakatayo sa bubong ng bahay nila. Akala ng iba'y halusinasyon lamang. Ngunit nang inspeksyonin ang bubong kinaumagahan, may mga bakas nga ng paa at gasgas sa kahoy na hindi kayang likhain ng tao o kahit anong hayop na kilala sa baryo. Dito na nagsimulang magtipon ang mga matatanda sa kapilya ng baryo upang pag-usapan ang nangyayari. Iminungkahi ni Kapitan Lando na tawagin ang mga albularyo sa mga karatig baryo para tumulong. Ngunit habang pinaplano pa ito, may dumating na kakaibang bisita. Isang lalaki, matangkad, payat ngunit may matatalim na mata ang lumapit sa kapilya. Suot niya ang itim na jacket na tila gawa sa balat ng hayop. Walang gustong lumapit sa kanya, pero siya ang unang nagsalita. Nararamdaman ko ang kulam sa lugar na ito at dumating ako upang tuldukan ito. Walang may kilala sa kanya. Hindi siya taga rito. Ang sabi niya, siya raw ay isang nilalang na hindi tao, isang aswang na itinakdang tagatugis ng mga mangkukulam. Natahimik ang lahat. Una, akala nila'y kalokohan lamang. Pero nang sundan niya ito ng babala, kung hindi niyo ako papayagan, mas marami pang mamamatay. Ang mga mangkukulam ay may lakas sa gabi, ngunit ako, mas malakas sa dilim kaysa sa kanila. Dahil sa takot at desperasyon, pinayagan na rin siyang manatili sa baryo. Isa-isang nilapitan ng misteryosong aswang ang mga lugar na may kababalaghan. Ilang gabi ang lumipas, unti-unting huminto ang mga kaso ng pagkakasakit, pagkamatay, at pagkabaliw. Ngunit ang hindi inaasahan ng mga taga San Lorenzo, ang katahimikang iyon ay simula lamang ng mas malaking laban. Sa kalagitnaan ng gabi, habang ang ilan ay nagpapahinga na, may narinig silang matinis na sigaw sa may kakahuyan. Pagpapatunay na may nilalang ng naglalaban-laban at hindi basta multo o hayop lamang. Pagputok ng araw, natagpuan sa masukal na bahagi ng gubat ang isang katawan ng babae, tadtad ng sugat at may itim na dugo sa bibig. Isa siya sa mga pinaghihinalaang mangkukulam. Simula noon, lumaganap ang paniniwala, may aswang na hindi pumapatay ng inosente. Siya ang tagapagsanggalang sa gabi ngunit tagapaghukom ng mga mangkukulam. At sa baryo San Lorenzo, nagsimula ang alamat ng isang kakaibang nilalang. Hindi siya bayani, hindi rin halimaw. Isa siyang aswang, ngunit sa bawat baryong tinutuluyan niya, ang mga totoong salarin ang nawawala. Sa loob ng ilang araw matapos ang unang insidente ng pag-atake sa baryo San Lorenzo, tila nagkaroon ng pansamantalang katahimikan.
Ngunit sa likod nito, may mga mata na nagmamatsyag sa dilim, mga matang naghahanap ng kasamaan upang wasakin. Isang gabi, sa kalapit na baryo ng Del Rosario, may binatang umuwi mula sa syudad. Si Ernesto, isang estudyante sa kolehiyo, ay bumalik upang dalawin ang kanyang inang may sakit. Ngunit pagdating niya, laking gulat niya nang madatnan ang kanilang bahay na wasak-wasak, kalat ang gamit at walang bakas ng kanyang ina. Sa sahig, may mga bakas ng dugo na mistulang kinakaladkad. Sa isang sulok ng dingding, may nakaukit sa uling, binalikan na siya ng sumpa. Sa pagkataranta, agad na kumalat ang balita sa baryo. Isa na namang kababalaghan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nila inasahan ang susunod na mangyayari. Sa gitna ng gabi, habang ang buong baryo ay nagtipon-tipon sa maliit na kapilya upang magdasal, biglang may dumaan na malamig na hangin. Naputol ang kuryente, nagdilim ang buong paligid. Sa dilim, may tumindig na anyo, isang aninong hindi tao pero hindi rin hayop. Sa harapan ng mga tao, lumitaw ang lalaking nakita sa San Lorenzo. Hindi siya nagsalita agad. Nakasuot pa rin siya ng itim na jacket na parang balat ng ahas, at ang kanyang mga mata ay kumikislap sa dilim, pulang-pula, parang nagliliyab. Tumigil ang lahat. Walang kumikibo. Hanggang sa siya mismo ang magsalita, ang halimaw na kinuha ang ina ng batang iyan ay hindi ako. Ngunit nararamdaman ko ang kulam sa lugar na ito. Isa sa inyo ay mangkukulam. Nayanig ang buong kapilya. Maging si Ernesto ay nanlamig. Isa sa kanila. Ngunit sino? Sa mga sandaling iyon, may isang matandang babae na biglang tumayo at nagtatakbo palabas. Pinilit ng ilan na habulin siya, ngunit isang iglap lang ay nawala na siya sa dilim ng gabi. Hindi na nag-aksaya ng panahon ang nilalang. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang kakaibang anting-anting, hugis mata, kumikislap sa gitna. Itinutok niya ito sa hangin at biglang nagliwanag ang paligid. Sa gitna ng kakahuyan, nakita nilang muli ang matandang babae, nakatayo sa tabi ng isang punong may pulang tela na nakapulupot. Ang babae, si Aling Gracia, ay isa sa mga pinakarespetadong kumadrona sa baryo. Walang sinuman ang mag-aakalang siya ay may koneksyon sa kababalaghan. Ngunit sa ilaw ng anting-anting ng aswang, unti-unting lumabas ang itinatago niyang anyo, ang kanyang balat ay nagkulubot, ang mga kuko ay humaba, at ang kanyang mga mata ay naging kasing itim ng gabi. Isang laban ang naganap sa gitna ng kabubatan. Si Aling Gracia ay bumigkas ng matatalim na orasyon habang sumusugod ang nilalang. Bumuga siya ng itim na usok mula sa kanyang bibig, kulam na nakalalason sa kaluluwa. Ngunit hindi tinablan ng aswang. Tila ba mas malakas siya sa tuwing may kulam na nararamdaman. Gamit ang kanyang lakas, inangat niya ang mangkukulam sa ere gamit lamang ang kanyang mga daliri. Umikot sa hangin ang babae habang unti-unting nangingitim ang kanyang balat. Sa huling pitik ng kanyang daliri, bumagsak ang babae sa lupa, walang buhay. Sa pagkakataong ito, kitang-kita ng buong baryo ang katotohanan, ang aswang na ito ay hindi halimaw sa kanila, kundi tagapagtanggol laban sa mga tunay na halimaw, ang mga mangkukulam. Mula noon, tinanggap siya ng mga taga Del Rosario bilang kakampi. Ngunit hindi siya tumagal sa baryo. Pagkatapos ng kanyang ginawa, lumapit siya kay Ernesto at binigyan ito ng kakaibang babala, ang dugo ng iyong ina ay hindi nasayang. Ngunit ang mangkukulam na kumuha sa kanya ay hindi nag-iisa. May mas malakas pa. Muling nawala ang aswang sa dilim, iniwan ang baryo sa gulat at takot. Subalit may kaakibat din itong pag-asa, dahil alam nilang may nilalang na hindi natitinag ng kulam at handang harapin ang kahit anong panganib. Sa mga sumunod na araw, naging usap-usapan na sa buong rehiyon ang tungkol sa aswang na tagatugis ng mangkukulam. Hindi na siya basta kwento ng matatanda. Siya ay isa ng alamat na buhay, isang bayani sa katawang kinatatakutan ng madla. At habang lalong lumalawak ang kanyang nasasakupan, unti-unti ring nabubunyag ang masalimuot na ugnayan niya sa mga nilalang ng dilim. Sino siya talaga? Bakit tila hindi siya tinatablan ng kulam? At anong klase ng nilalang ang mas malakas pa sa mga kanyang hinaharap? Ang mga tanong na ito ay unti-unting masasagot sa mga susunod na bahagi ng kwento. Ngunit sa ngayon, isa lang ang tiyak, hindi siya ordinaryong aswang. Siya ay isinilang upang tapusin ang sumpa na matagal nang bumabalot sa mga baryo. Matapos ang masalimuot na pangyayari sa Baryo del Rosario, muling naglakbay ang aswang na tagatugis. Sa ilalim ng buwan at sa gabing walang bituin, dinala siya ng kanyang pakiramdam sa isang bagong lugar, ang Baryo Magsaysay. Hindi ito basta ordinaryong baryo.
Mula pa noon ay itinuturing itong binabantayang lugar, kung saan maraming kababalaghan ang pinaniniwalaang nangyayari, ngunit pilit ikinukubli ng mga naninirahan. Pagdating niya sa magsaysay, agad niyang napansin ang kakaibang katahimikan. Kahit gabi, dapat sana'y may maririnig na kuliglig o tahol ng aso, ngunit dito wala. Wari patay ang paligid. Naglakad siya sa gitna ng baryo at napansin ang mga bahay na may sinindihang kandila sa bawat pintuan, may asin sa mga bintana, at may mga tandang itim na nakatali sa harapan. Malinaw ang babala, may panganib na bumabalik tuwing gabi. Sa isang kubong yari sa kawayan, nakilala niya si Lola Marta, isang bulag na albularya na tinaguriang tagapagsalaysay ng mga lihim. Siya'y nakakakita hindi sa pamamagitan ng mata, kundi sa pamamagitan ng espiritu. Sa kabila ng kanyang edad at kahinaan, alam niya agad kung sino ang kaharap niya. Ikaw ang anak ng ulap at dilim, sambit niya, kahit hindi pa man siya pinapakilala ng bisita. Dinala ka ng hangin dahil ang gabi may nilalang na umuubos ng kaluluwa. Isinalaysay ni Lola Marta ang isang kasaysayan na bumalot sa baryo magsaysay. Sa loob ng mahigit isang dekada, tuwing kabilugan ng buwan, may mga nawawala. Hindi basta nawawala ang mga katawan, kundi nawawala rin ang alaala ng mga tao tungkol sa kanila. Para bang binubura ng isang nilalang hindi lang ang buhay, kundi pati ang pag-iral ng isang tao sa kasaysayan ng baryo. Isang pamilya, isang pangalan, isang alaala, walang natitira. Maging si Lola Marta ay muntik nang makalimutan ang kanyang sariling apo. Ngunit dahil sa kanyang kakayahan, naitala niya ang lahat sa pamamagitan ng lihim na talaan na isinulat gamit ang dugo ng manok at inilibing sa ilalim ng kanyang silid. Ibinigay niya ito sa aswang, ito ang listahan ng mga kinuha. Ngunit ang huli sa listahan, si Isko, ang batang may tanda ng liwanag sa palad, ay buhay pa. Kung mahahanap mo siya ngayong gabi, may pag-asang maputol ang sumpa. Agad na tumungo ang tagatugis sa bahagi ng kagubatan kung saan huling nakita ang bata. Doon, naramdaman niya ang kakaibang presensya, hindi pangkaraniwang kulam, kundi isang mas malalim na anyo ng mahika, mas matanda pa sa albularyang si Lola Marta. Mula sa dilim, may tumambad na isang nilalang. Hindi ito ganap na tao. Ang kanyang balat ay tila galing sa abo, ang kanyang buhok ay mahaba at kulay abo, at ang kanyang mga mata ay walang puti, puro itim. Kilala siya sa ibang baryo bilang tagalimot, isang mangkukulam na hindi lang nananakit, kundi binubura ang alaala ng kanyang mga biktima sa buong mundo. Dumating ka rin, wika ng nilalang. Ngunit huli ka na. Ang batang hinahanap mo ay nasa kalagitnaan na ng ritual. Ang tagatugis ay hindi nag-aksaya ng salita. Sa isang kisapmata, bumunot siya ng isang itak na gawa sa pinatigas na buto ng aswang at pinanday sa ilalim ng buwan. Tumalon siya sa ere at nagtangkang umatake. Ngunit mabilis si tagalimot, ginamit nito ang usok ng limot, isang uri ng pulbos na kapag nalanghap, unti-unting mawawala ang iyong layunin. Naramdaman ng tagatugis ang epekto. Nalilito siya. Bakit nga ba siya naroon? Ano bang ginagawa niya sa gitna ng gubat? Ngunit sa kanyang dibdib, naroon ang anting-anting na ibinigay ng isang batang albularyo sa nakaraan. Nagliwanag ito at tinanggal ang ulap sa kanyang isip. Hindi mo ako makakalimutan, sambit niya, bago muling sumugod. Nagtagisan sila ng lakas. Sa bawat hampas ng tagatugis, sumasalag ang tagalimot gamit ang mga lumilipad na alulod ng banga, mga lumang gamit na ginawang armas sa kulam. Ngunit hindi sapat ang depensa ng mangkukulam. Sa huling igpaw ng aswang, tumama ang itak sa balikat ng nilalang. Nagliyab ang sugat. Umiyak ng impit ang tagalimot bago tuluyang naglaho sa usok, iniwan ang batang si Isko sa gitna ng altar ng bato. Agad na kinuha ng tagatugis ang bata. Inapakan niya ang mga anting-anting na nakapalibot sa altar upang masira ang ritual at tumakbo palayo. Sa ilalim ng ilaw ng buwan, muling bumalik ang alaala ng bata. Umiyak ito pero buhay. Binalik niya si Isko kay Lola Marta. Doon, sabay-sabay silang nagdasal. Habang isinasara ang aklat ng kulam, nakita nilang unti-unting bumalik ang mga alaala ng mga taong nawala. May mga larawan na lumitaw muli sa mga dingding. May mga pangalan na naibalik sa talaan ng simbahan. Ang baryo magsaysay ay muling nagkaroon ng kasaysayan. Bago tuluyang lumisan, lumapit si Lola Marta sa aswang at inabot ang huling pahina ng aklat. Ang susunod mong pupuntahan ay mas malayo at mas mapanganib. Hindi ito kulam na ordinaryo. Isa itong ugnayan ng dugo at kasinungalingan. Ngunit walang takot ang nilalang.
Tiningnan niya ang silangan at naglakad patungo sa kanyang susunod na misyon. Matapos ang tagumpay sa baryo magsaysay, muling nagtungo sa silangan ang aswang na tagatugis. Sa kanyang pakiramdam, may panibagong pangitain siyang kailangang tugunan, isang masalimuot na kasinungalingan na may kinalaman sa ugnayang dugo. Hindi pa niya batid kung ano ito, ngunit bawat hakbang niya'y tila hinihila siya ng kapalaran papunta sa baryo San Mateo, isang lugar na halos wala sa mapa, at tinatawag ng ilan bilang baryong walang itim na pusa. Pagdating niya roon, agad niyang napansin ang kakaiba, lahat ng pusa sa baryo ay puti, kulay abo o dilaw. Walang itim. Ang mga bata ay hindi pinapayagang lumabas kapag dapit hapon, at bawat tahanan ay may ukit sa pintuan, mga misteryosong simbolo na hindi niya agad maintindihan. Nakilala niya si Aling Berta, ang matandang tagabantay ng simbahan. Siya ay tahimik, mahigpit sa salita, ngunit mapagmasid. Pinatuloy siya sa lumang kumbento kung saan siya nanirahan pansamantala habang pinag-aralan ang kilos ng baryo. Huwag kang masyadong magsalita sa mga taga rito, babala ni Aling Berta. Mas maraming tenga sa hangin kaysa sa mga taong nakikita mo. Sa bawat araw ng kanyang pananatili, napansin ng tagatugis ang kakaibang ugali ng mga residente. Sa tuwing sasapit ang 11 gabi, sabay-sabay silang nagsisindi ng kandila at umuusal ng mga salitang tila dasal, ngunit may halong pagkabigkas ng sinaunang wika. Hindi ito Latin, hindi rin Tagalog. Parang isang pinaghalong lengguwahe ng sinaunang mahika. Sa gabi ng kabilugan ng buwan, naglakad ang tagatugis sa paligid ng baryo. Sa kanyang pag-ikot, napansin niyang may isang bahay na wala ang simbolo sa pintuan, isang bahay na tila luma at inabandona, ngunit may bakas ng buhay. Nang kanyang sinilip, nakita niya ang isang batang babae na nakakadena sa silya habang minumultuhan ng mga aninong hugis pusa. Mabilis siyang pumasok. Ginamit niya ang kanyang kakayahan para palayasin ang mga anino gamit ang usok ng pinatuyong dahon ng bayabas at tingting na may langis ng nyog. Nang humupa ang anino, tumitig sa kanya ang batang babae at biglang nagsalita, "Hindi ako dapat buhay." Nagpakilala ang bata bilang Lira, at ayon sa kanya, siya ay pinanganak na may marka ng itim na pusa sa balikat, isang sumpang kinatatakutan sa baryo. Sinabi ng matatanda na sinumang sanggol na may ganitong tanda ay magiging dahilan ng pagbabalik ng sumpa ng itim na dilim, isang sinaunang nilalang na minsan nang winasak ang baryo mahigit 100 taon na ang nakalilipas. Ngunit si Lira, ayon sa kanya, ay hindi nilalang, isa siyang tao. Nang matunto ng tagatugis ang kwento ni Lira, binalikan niya si Aling Berta upang hingin ang buong kasaysayan. Sa lumang basement ng kumbento, inilabas ni Aling Berta ang isang sinariling kasulatan, isang lihim na aklat na isinulat ng isang albularyong pinatay sa harap ng simbahan mahigit 1 siglo na ang nakararaan. Ayon sa aklat, hindi lahat ng may tanda ng itim na pusa ay masama. Sa katunayan, sila ang isusi ng katapusan, mga taong maaaring gamitin upang ibalik o tuluyang wasakin ang kadiliman. Napagtanto ng tagatugis na ang paniniwala ng baryo ay baligtad. Pinatay nila ang mga inosente sa paniniwalang ito ang makapipigil sa dilim, ngunit sa katotohanan, sila mismo ang dahilan ng patuloy na pag-ikot ng sumpa. Nalaman niyang si Kapitan Nardo, ang pinuno ng baryo, ay isa palang lihim na tagapagmana ng sinaunang mangkukulam na si Uray Kalma, ang tunay na may kagagawa ng paglaganap ng takot sa itim na pusa. Gumamit ito ng mga simbolo, dasal, at lumang kasunduan upang ibaling sa iba ang sisi, habang palihim na inaalay ang mga batang may tanda kay Uray Kalma tuwing 5 taon upang manatili ang kapangyarihan sa kanilang pamilya. Nagpasya ang tagatugis na iligtas si Lira at tapusin ang kasamaan ni Kapitan Nardo. Sa tulong ni Aling Berta at ilang lihim na albularyo sa kabilang baryo, nilusob nila ang simbahan sa gabi ng itim na araw, isang gabi kung kailan nagiging mahina ang balakid ng mga tagapagbantay ng kasamaan. Sa loob ng simbahan, nakita nila si Kapitan Nardo na nakadamit pang ritual at nakatayo sa harap ng isang lumang altar na may nakaukit na hugis pusa sa ilalim. Naroon si Lira, nakatali sa gitna habang umiiyak. Mabilis na umaksyon ang tagatugis. Bago pa man maisagawa ang huling dasal, sumabog ang sahig ng simbahan, at mula roon ay lumabas ang isang malaaninong nilalang, si Uray Kalma. Sinubukang sakmalin ng nilalang si Lira, ngunit hinarangan siya ng tagatugis. Naganap ang matinding labanan sa loob ng simbahan. Habang lumalaban, biglang lumiwanag ang marka ni Lira sa balikat. Hindi ito apoy, kundi liwanag ng dalisay na mahika. Sa huling sandali, hinawakan ni Lira ang anino at binigkas ang mga salitang nakita sa aklat ni Aling Berta.
Umalinggaw ang sigaw ni Uray Kalma bago ito tuluyang nilamon ng liwanag. Natapos ang labanan. Nawasak ang altar. Tumigil ang dasal ng kadiliman. Sa wakas, may nagpakita na ring itim na pusa sa baryo. Isa. Tinitigan lamang si Lira, bago naglakad palayo, tanda na ang sumpa ay wala na, at ang takot ay napalitan ng katotohanan. Bago tuluyang umalis, iniabot ni Aling Berta ang isang huling piraso ng kasulatan. Ito ang tunay na layunin mo. Hanapin mo ang pinanggalingan ng lahat. Sa timog, may baryong hindi tinatamaan ng ulan. Doon, ang mismong dugo ng kulam ay nag-ugat. Naglakad muli ang tagatugis. Mas mabigat na ang kanyang dalahin, pero mas malinaw na ang kanyang misyon. Mula sa baryo ng San Mateo, nagtungo ang tagatugis patimog. Bitbit ang piraso ng kasulatan mula kay Aling Berta, ginamit niya ang nakasulat na palatandaan, hanapin ang lupaing laging tuyo, kahit sa oras ng baha. Matapos ang 2 araw ng paglalakad at pagtawid sa mga kabubatan at ilog, narating niya ang baryong tinutukoy, ang baryo Mapanlinlang. Sa unang tingin, para itong paraiso. Luntiang-luntian ang paligid, pero sa gitna ng tag-ulan ay tila walang ni isang patak ng ulan ang umaabot dito. Ang kalangitan ay laging maaliwalas. Malinis ang kalsada, masigla ang mga bata, at mababait ang mga tao. Ngunit sa kabila ng tila payapang hitsura ng baryo, may isa siyang napansing kahina-hinala, walang anino ang mga tao. Habang siya'y naglalakad-lakad, tila walang nakakaramdam sa presensya niya. Para bang isa siyang multong nakamasid sa isang huwad na mundo. Dumaan siya sa palengke, sa simbahan, sa paaralan, lahat puno ng buhay, ngunit lahat ay walang anino. Napadpad siya sa isang lumang kubo sa dulo ng baryo. Doon niya nakita ang isang matandang lalaking nakaupo sa ilalim ng punong sampalok. May anino ito. Agad siyang lumapit. Isa kang hindi kabilang dito, ani ng matanda, na nagpakilala bilang Lolo Isko, ang huling tunay na taga-Mapanlinlang. Ayon sa kanyang kwento, ang baryo ay dating normal, simpleng pamayanan. Ngunit 50 taon na ang nakalilipas, may isang batang babae na dumating mula sa hindi kilalang bayan. Pinatuloy siya ng isang mabait na pamilya. Ngunit sa pagdaan ng mga araw, nagsimulang matuyo ang mga pananim at tumigil ang ulan. Ilang buwan pa ang lumipas, napansin ng mga tao na hindi tumatanda ang batang iyon. Palaging masigla, palaging maganda, at tila walang pakialam sa paligid. Pinangalanan siyang Naila. Si Naila ay isang nilalang na tinatawag ng mga sinaunang babaylan na aninot dugo, isang nilikhang galing sa lahi ng sinaunang mangkukulam na may kakayahang gumawa ng illusory dimensions, mga baryong hindi totoo, mga taong huwad, at mundong puno ng kasinungalingan. Pinatay ni Naila ang lahat ng taga-baryo sa gabi ng dilim at ginawa silang larawan, mga nilalang na umiiral lamang ayon sa kanyang kagustuhan. At simula noon, araw-araw ay umuulit lang ang parehong eksena, ang palengke, ang mga bata, ang misa, paulit-ulit, para bang eksenang nakatakda. Ayon kay Lolo Isko, siya lamang ang nakaligtas dahil siya ay may dugo ng isang albularyong bagani, isang piniling nilalang na likas na may proteksyon sa ganitong uri ng mahika. Ngunit dahil matanda na siya, hindi niya na kayang labanan si Naila. Kaya't nanalangin siya na darating ang isang tagatugis na may dalang lakas upang wasakin ang huwad na mundong ito. Ipinaliwanag ni Lolo Isko na si Naila ay nagtatago sa gitna ng baryo, sa ilalim ng lumang simbahan. Ngunit hindi ito madaling pasukin. Kailangang maputol ang 3 ugat ng ilusyon, ang litrato ng panimula, isang sinaunang larawan na ginagamit ni Naila upang panatilihin ang hitsura ng mga tao. Ang salamin ng guni-guni, isang antigong salamin na nagpapalakas sa ilusyon ng araw at kalangitan. At ang langit na peke, isang mahikang anyo ng kalangitan na isinasabit sa paligid gamit ang ginintuang alikabok. Magsimula sila sa paghahanap ng litrato ng panimula. Pinuntahan nila ang bahay ng pinagmulan ni Naila, isang lumang bahay sa tabi ng ilog. Sa ilalim ng sahig, natagpuan nila ang larawan. Nang ito'y masira ng tagatugis gamit ang batong may ukit na ibinigay ni Lolo Isko, nagsimulang maglaho ang ilang tao sa baryo, unti-unting nabubura ang huwad na populasyon. Sunod nilang hinanap ang salamin ng guni-guni na nasa loob ng isang abandonadong silid-aklatan. Dito nakasama nila ang ilang espiritu ng tunay na taga-baryo na ngayoy ligaw sa pagitan ng mundo ng buhay at ilusyon. Tinulungan ng tagatugis ang mga kaluluwa na makalaya sa pamamagitan ng pagwasak sa salamin gamit ang liwanag mula sa kanyang pulseras, isang mutyang taglay niya simula pagkabata, na sa wakas ay naliwanagan ang tunay na gamit, pangwasan ng ilusyon.
Sa huling bahagi, sumugod sila sa simbahan upang hanapin ang langit na peke. Dito nila naharap si Naila, isang magandang dalagang nakadamit puti, ngunit ang kanyang mga mata ay parang basag na salamin, punang dilim. Bakit mo sinisira ang mundong ito? Tanong ni Naila. Hindi ito mundo. Isa itong bilangguan, sagot ng tagatubis. Naglaban sila sa loob ng simbahan. Gumamit si Naila ng ilusyon upang palibutan ang tagatugis ng mga nilalang nagawa sa anino, ngunit sa tuwing sinusugatan siya, nawawala ang peke niyang balat at lumilitaw ang tunay niyang anyo, isang matandang kulubot na nilalang, puno ng galit at inggit. Sa huli, gamit ang natitirang kapangyarihan ni Lolo Isko, isinaboy nila ang alikabok ng katotohanan, isang sangkap mula sa abo ng mga tunay na taga-baryo na kanyang itinabi sa loob ng maraming taon. Nang tamaan ng alikabok si Naila, bumalik siya sa kanyang tunay na anyo at nagsimulang umiyak. Wala akong pamilya. Gusto ko lang ng mundong hindi ako iiwan, sambit ni Naila bago siya tuluyang lamunin ng sariling ilusyon. Bumagsak ang simbahan. Nagsimulang umulan, unang ulan sa loob ng 50 taon. Lumabas sa tagpo ang mga kaluluwa ng tunay na taga-baryo, kasama ang anak ni Lolo Isko, na siya palang namatay sa gabi ng pananakop ni Naila. Bago tuluyang magpaalam, iniabot ni Lolo Isko sa tagatugis ang huling bakas ng kanyang misyon, isang balumbon ng telang may sulat, ang huling ugat ng lahing kulam ay nasa ilalim ng ilog. Doon sa pusod ng tubig, naroroon ang simula. At sa ulan, muling naglakad ang tagatugis, basang-basa, ngunit mas maliwanag ang puso kaysa kailanman. Matapos ang paglaya ng baryong mapanlinlang, nagtungo ang tagatugis patimog silangan kung saan matatagpuan ang isang kilalang ilog, ang Ilog Dumarang. Ayon sa sulat ni Lolo Isko, dito matatagpuan ang ugat ng simula, isang lihim na pinagmumulan ng kapangyarihan ng mga sinaunang kulam. Ang ilog na ito ay kilala sa mga kwentong bayan. Sabi-sabi ng mga matatanda, may mga bangkay na inaanod dito na wala ng lamang loob, para bang may bagay sa ilalim ng tubig na sumisipsip ng laman. May ilan ding mangingisda ang nagsasabing tuwing kabilugan ng buwan, umaangat ang tubig at may naririnig silang huni ng sanggol na umiiyak sa ilalim. Pagdating ng tagatugis sa baybay ng ilog, huminto muna siya sa isang kubo kung saan nakatira ang isang dating manggagamot, si Lola Mencha. Siya'y isa sa huling tagapag-inat ng mga lihim ng ilog. Noong kabataan daw niya, nakita niya mismo ang paghuhukay ng isang dambuhalang hukay sa ilalim ng tubig, kung saan inilibing ang mga nilikhang may sumpa. Ayon kay Lola Mencha, ang ilog ay hindi ordinaryo. Isa itong buhay na ilog, may sariling kamalayan, may sarili itong tagapagbantay, at may isa rin itong alagad, isang babaeng mukhang tao pero kalansay ang loob, si Janang Kaila. Si Kaila ay isa umanong diwata na inalipin ng mga mangkukulam noong unang panahon. Ginamit ang kanyang katawan upang itago ang mga laman loob ng mga taong isinakripisyo sa ilalim ng ilog. Ginawang sisidlan ng kasamaan, naging tagapagbantay siya ng mga lihim sa ilalim. Sa gabing kabilugan ng buwan, nagpasya ang tagatugis na sumisid sa ilog. Bago siya tuluyang sumabak, binigyan siya ni Lola Mencha ng isang mutyang itim na bato, isang bato ng alingaungaw, na may kakayahang magpakita ng mga nilalang sa tunay nilang anyo. Paglusong niya sa tubig, naramdaman niya agad ang kakaiba, parang may humihila sa kanya pababa. Sa ilalim ng malinaw na tubig, nakita niya ang mga kalansay na may laman pa ring puso, baga, at atay, nakalutang sa loob ng mga kristal na parang itlog. Sa bawat hakbang niya, lumalalim ang ilog, at unti-unting nawawala ang liwanag. Hanggang sa isang madilim na silid tubig, bigla siyang nakakita ng isang nilalang, si Janang Kaila. Nasa anyo siya ng isang magandang babae, may mahahabang buhok, ngunit ang kanyang katawan ay nababalot ng mga ugat at balat ng isda. Sa gitna ng kanyang tiyan, makikita ang daan-daang pusong tumitibo. Hindi mo ito dapat pinasok, wika ni Kaila. Ang mga laman loob na ito ay alaala ng mga nagdusa. Bahagi sila ng sumpa. Hinamon siya ni Kaila, kung kaya mong putulin ang pinagmulan ng lahat ng ito, gawin mo. Ngunit bawat puso ay isang kasalanan, at bawat kasalanan ay kailangang pagbayaran. Dito nagsimula ang pagsubok. Dinala si tagatugis sa liminal na silid, isang ilusyon sa ilalim ng ilog kung saan ang bawat tibok ng puso ay nagpapakita ng isang kasalanan ng sangkatauhan, isang ina na pinatay ang sariling anak sa paniniwalang siya'y alagad ng demonyo. Isang albularyo na ginamit ang kanyang kapangyarihan upang gawing alipin ang kanyang kabarangay. Isang batang babae na isinakripisyo ng sarili niyang pamilya sa mangkukulam kapalit ng kayamanan. Bawat eksenang nakita ng tagatugis ay tila tumatama sa kanyang damdamin.
Ngunit pinatibay siya ng kanyang layunin, hindi para maghiganti, kundi para magligtas. Gamit ang mutyang bato, binasag niya ang gitnang kristal kung saan naroroon ang pinakamalaki at pinakamabilis na tumitibok na puso. Biglang nagsimulang umuga ang buong ilog. Nawala ang kulay ng tubig. Lumitaw mula sa ilalim ang tunay na anyo ni Kayla, isang nilalang na halos butot balat, nakatali sa isang dambuhalang ugat na parang puno sa ilalim ng ilog. Sa sandaling iyon, ginamit ng tagatugis ang kanyang huling dasal na itinuro ng kanyang yumaong ina, isang dasal para sa paglimos ng liwanag. Sa pagsambit niya nito, bumalot ang gintong liwanag sa kanyang katawan at tila sinunog ang mga ugat ng kasamaan na bumabalot kay Kayla. Sa huling hininga ni Kayla, umiti ito, "Salamat. Matagal na akong bihag." At sa isang pagsabog ng liwanag, lumitaw mula sa ilalim ng ilog ang isang lumang bowl, nakatatak ang simbolo ng unang lahi ng mga mangkukulam. Sa loob nito ay may laman ng mga pangalan, ang mga tunay na pinagmulan ng lahat ng lahing kulam. At sa pinakaibabang bahagi, isang piraso ng papel ang naroon, ang huling anak ng kadiliman ay itinago sa isang bundok na walang anino. Siya ang tagapagsimula ng wakas. Sa pagbabalik ni tagatugis sa Pampang, lumuha si Lola Mencha. "Matagal ko nang inaasam ang araw na yan, Anya." Bago siya pumanaw sa gitna ng ulan, iniabot niya ang huling regalo, isang tali ng buhok ng unang babaylan, may nakaukit, mula sa ilog, tungo sa bundok. Sa aninong walang anino, magwawakas ang lahi ng kadiliman. Mula sa ilog dumarang, ang tagatugis ay naglakbay patungo sa isang bundok na matagal nang kinatatakutan ng mga tao, Bundok Kalbu, isang lugar na ayon sa mga alamat ay walang aninong sumasayad sa lupa, kahit patirik ang araw. Ayon sa tala ng bowl, dito itinago ang huling anak ng kadiliman, ang pinuno ng lahat ng mangkukulam, ang tinatawag nilang ulilang itim. Ang paglalakbay patungong Bundok Kalbu ay hindi basta-basta. Inilarawan ito ni Lola Mencha bilang isang lugar na hindi matatagpuan sa karaniwang mapa. Kailangang dumaan sa 3 yugto ng pagsubok, ang lambak ng alingawngaw, ang kuweba ng limot, at ang talampas ng walang hanggan. Yugto 1, lambak ng alingawngaw. Sa kanyang paglalakad sa lambak, nakarinig ang tagatugis ng mga boses, mga pamilyar na tinig ng mga taong matagal nang patay. Naroon ang kanyang ama, ina, at maging ang mga biktima ng mga mangkukulam na kanyang nailigtas noon. Ngunit alam niyang ito ay patibong. Sinara niya ang kanyang pandinig gamit ang halamang ibinigay ni Lola Mencha, dahon ng tahimik, isang uri ng halamang naglalaho ang tunog sa tenga kapag minunguya. Sa kanyang tahimik na paglalakbay, nakakita siya ng mga aninong pilit bumabalot sa kanya, mga kaluluwang hindi matahimik. Ngunit sa liwanag ng kanyang mutya, napalayas niya ang mga ito. Sa huli, nakatawid siya sa lambak. Yugto 2, kuweba ng limot. Sa kuwebang ito, nawawala ang alaala ng bawat pumapasok. Pagpasok ng tagatugis, unti-unti siyang nakakalimot, saan siya galing, ano ang kanyang pangalan, at bakit siya narito. Tanging isang bagay ang natira sa kanyang alaala, ang pakiramdam ng sakit at pangako. Sa bawat hakbang, nararamdaman niyang may mahalaga siyang tungkulin. Tumingala siya at nakita sa dingding ng kuweba ang mga ukit ng kanyang mga pakikipaglaban, para bang ang kuweba mismo ay tagapag-ingat ng kanyang kwento. Sa tulong ng singsing ni Lola Mencha, na may tatak ng sinaunang babaylan, unti-unti niyang naalala ang kanyang layunin. Nagtuloy siya sa loob at nakita niya ang daan palabas, isang lagusan na may liwanag sa dulo. Yugto 3, talampas ng walang hanggan. Sa bahaging ito, tila isang bangin na walang katapusan. Ngunit sa gitna nito ay isang tulay na yari sa pinong sinulid, ang tulay ng pagtitiwala. Dito sinusubok ang kanyang pananalig, hindi sa sarili, kundi sa liwanag na hindi niya nakikita. Habang tinatahak ang tulay, lumilitaw ang kanyang mga kinakatakutan, ang kanyang pagkabigo, pagkamatay ng mga mahal sa buhay, at ang takot na baka siya'y isa ring nilikha ng dilim. Ngunit nanindigan siya, pinikit ang mata, at tinawid ang tulay gamit ang tiwala sa liwanag na nagtutulak sa kanya mula pa noong umpisa. Pagdating sa Bundok Kalbu sa wakas, tumambad sa kanya ang Bundok Kalbu. Isa itong napakataas na bundok na walang tumutubong halaman, at higit sa lahat, wala ni isang anino sa paligid, kahit patirik ang araw. Walang lilim, walang bakas ng buhay. Sa tuktok nito naroroon ang isang kubol na itim, kung saan naninirahan ang huling anak ng kadiliman, ang ulilang itim. Sa paligid ng kubol, may mga espiritong bantay, ang 7 itim na tagapagbantay, mga dating alagad ng liwanag na nilaso ng kasakiman at naging mangkukulam. Lumapit ang tagatugis at hinamon sila.
Nagsimula ang isang labanan ng diwa, hindi espada ang ginamit kundi alaala, dasal, at pagdurusa. Isa-isang bumigay ang 7 bantay hanggang sa siya'y makapasok sa loob ng kubol. Sa loob, may isang trono na yari sa buto ng mga albularyo. At sa gitna ng silid, nakaupo ang isang batang lalaki, walang buhok, walang mata, ngunit may mukha ng kawalang malay. "Bakit mo ako hinanap?" tanong nito. Sumagot ang tagatugis, "Dahil tapos na ang panahon ng kadiliman. Ang bawat baryo ay may karapatang mabuhay ng payapa." Ngunit mumiti ang ulilang itim, "Hindi ako ang kadiliman. Ako ay bunga lamang ng takot ng mga tao. Habang may kasinungalingan, habang may inggit, habang may galit, mananatili akong buhay." Nagkaengkwentro sila, isang labanang espiritual. Ngunit gamit ang mga alaala ng kabutihan, dasal ng kanyang ina, at liwanag ng mga taong kanyang nailigtas, nagtagumpay ang tagatugis. Sa huling sandali, niyakap niya ang ulilang itim hindi bilang kaaway, kundi bilang isang bata na nangangailangan ng kapatawaran. At sa sandaling iyon, unang beses sa kasaysayan, nagkaroon ng anino ang bundok. Nagpatuloy ang liwanag. Ang buong kalupaan ay nanginig at ang mga pangalan sa bowl ay nawala. Ang huling lahi ng kadiliman ay napahinga na. Ngunit alam ng tagatugis, ang gyera ay hindi pa tapos. Sapagkat ang kasamaan ay hindi lang sa mangkukulam, ito'y nasa puso ng bawat taong nawawala sa landas. Pagkatapos ng matagumpay na engkwentro sa Bundok Kalbu, bumalik ang tagatugis sa bayan ng Santa Dolores. Sa kanyang pagbabalik, hindi siya sinalubong ng palakpakan, ni hindi siya pinagdiwang. Tahimik ang mga tao, tila walang nakaalam sa labanang kinasangkutan niya para sa kabutihan ng lahat. Tahimik na bayani na isip niya, ganun talaga ang tadhana ng isang tagapagtanggol. Hindi laging may gantimpala ni pagkilala. Umuwi siya sa isang lumang kubo sa gilid ng sapa. Doon, iniayos niya ang mga gamit, ang bowl ng mga pangalan, ang mutyang ginamit niya, at ang mga kasangkapang ipinasa sa kanya ni Lola Mencha. Gabi-gabi, nauupo siya sa ilalim ng buwan. Minsan, may mga batang naliligaw na dumadaan sa kanyang kubo, at ibinabahagi niya ang mga alamat ng mga baryong minsan niyang niligtas. Ngunit hindi niya binabanggit ang kanyang pangalan, sapagkat ang kanyang kwento ay hindi para sa kanya, kundi para sa aral na iniwan nito. Ang paglitaw ng bagong gabi ng dilim ilang taon ang lumipas. Akala ng marami wala ng banta ng mangkukulam. Ngunit isang gabi ng kabilugan ng buwan, may narinig na malalakas na sigaw mula sa kabilang baryo. May mga ulat ng isang kulto ng mga itim na anino na bumabalik sa paligid ng kabundukan, mga bagong mukha ng kadiliman. Nasa dapit-hapon na ang tagatugis noon, nagkaedad na, mabagal ng kumilos, at madalas ay inuubo. Ngunit nakita niyang hindi pa tapos ang kanyang tungkulin. Kaya't muli niyang kinuha ang bowl at muling isinulat ang mga bagong pangalan ng kasamaan. Isang henerasyon ng panibagong kalaban ang isinilang. Paghahanda ng panibagong tagapagmana sa baryo ng Tanglaw, may isang batang lalaki na pinaniniwalaang may kakayahang makakita ng mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Siya ay si Nico, isang ampon ni Aling Gunding, ang matandang kumadrona ng ngayon. Dumating ang tagatugis kay Nico. Hindi niya agad sinabi ang kanyang pagkatao. Sa halip, sinubukan niyang subukin ang puso ng bata, kung may malasakit ito sa kapwa, kung may tapang ito sa harap ng takot, at kung marunong itong magpakumbaba kahit siya ay may kakaibang kakayahan. Pagkalipas ng ilang buwan, sinimulan na niyang turuan si Nico kung paano makiramdam ng presensya ng kulam, kung paano kumilala ng halaman kontra sa itim na mahika, at kung paano maging isang tagatugis hindi sa pagiging marahas, kundi sa pagiging matuwid. Ang huling labang hindi na nasaksihan isang gabing madilim na wala ang tagatugis. Ayon kay Aling Gunding, nakita raw niya itong lumabas ng kubo habang may hawak na kandilang pula, isang uri ng sagradong apoy na ginagamit lamang sa huling ritual ng paglilinis. Kinabukasan, natagpuan sa may ilog ang kanyang mutya at bowl. Wala na siya. Walang katawan, walang bakas ng dugo, ni kahit isang bakas ng yapak. Ang tanging naiwan ay isang sulat na nakaipit sa bowl, nakasulat sa sinaunang baybayin, sa bawat puso ng kabutihan, ako ay naninirahan. Sa bawat tinig na lumalaban para sa liwanag, ako ay buhay. Hindi ako isang nilalang. Ako ay isang panata. At ang panatang ito'y kailangang ipagpatuloy. Naging alamat siya. Sa mga baryo, binubulong ang kanyang pangalan sa tuwing may nangyayaring kababalaghan. Sa mga albularyo, ikinukwento ang aswang na hindi lumalamon ng laman, kundi kumakain ng kasamaan. At sa puso ng batang si Nico, sumiklab ang apoy ng misyon.
Simula ng panibagong yugto lumipas ang mga taon, si Nico ay naging isang binata, hindi isang ordinaryo, kundi isang tagapagmana ng panata. Siya na ngayon ang naglalakbay mula baryo sa baryo. Ang kwento ng tagatugis ay kanyang isinasalaysay hindi bilang alamat, kundi bilang babala, na ang kadiliman ay hindi natatapos, paulit-ulit itong bumabalik sa iba't ibang anyo. Ngunit habang may nagbabantay, hindi kailanman maghahari ang kasamaan. At sa bawat kwento niya, sinisigurado niyang mababanggit ang aral, hindi lahat ng aswang ay masama. At hindi lahat ng tao ay mabuti. Ang tunay na laban ay nasa loob ng ating sarili. Wakas ngunit gaya ng lahat ng kwento, may wakas man ito sa papel, sa puso ng mga baryo, lalo na ng mga iniligtas, ang tagatugis ng mangkukulam ay hindi kailanman nawala. Siya ay naging anino ng liwanag. At habang ang gabi ay muling bumababa, ang panata ng liwanag ay patuloy na isinasabuhay mula sa isang bayani patungo sa susunod.